Naglalabas ito ng napakabahong amoy na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang ilong. Halos masuka siya rito. Napahawak siya sa kanyang ilong. Gustuhin man niyang matakot ay napangunahan naman siya ng napakabahong amoy na halos magpasuka at magpabaliktad sa kanyang sikmura. Oras na naman na. Nagsagawa ng bagong ordinansa ang bayan ng Kalupig para linisin ang kanilang lugar. Marami kasing mga turista ang nagreklamo dahil sa napakaraming basura sa paligid na tila hindi nabibigyan ng pansin ng pamahalaan. Kung pag-uusapan, ang Kalupig Beach and Resort na kaisa-isang tourist destination nila roon ay sadyang malinis at maaliwala sa paningin. Ngunit pagdating nila sa labas ng lugar na ito, doon na bubungad ang pagkarami-raming basura na lubhang nakakasira sa paningin. Maraming humahanga at pumupuri sa napakagandang paligid ng Kalupig Beach na may iba't ibang kulay na mga buhangin at sa napakalinaw na tubig. Pero pagdating sa mga karating nitong lugar na hindi na nakikita sa kamera, doon pala lahat nakatambak ang mga basurang labis na nakakasuka sa pakiramdam. At dahil bago na ang mayor na nakauwi sa naturang bayan, isang malaking pagbabago ang nais nitong gawin sa Kalupig. Nais nitong ipalinis ang buong lugar para maging kapantay na rin ang kalinisan ng Kalupig Beach ang buong lugar na yun, upang nang sa ganoon kahit saan pa magpunta ang mga turista ay wala nang sisira pa sa view nila. Bukod sa mga programang isinulong nito, nakiusap din ito sa mga tao na makipagtulungan sa pagbabago para sa bayan. Pinakiusapan niya ang mga residente na itapon sa tamang lagayan ng bawat basurahan, paghiwalayin ng mga nabubulok sa hindi at huwag nang basta-basta magtatapon sa kung saan-saan dahil mas giginhawa raw ang buhay kung malinis ang kapaligiran. Hindi naman nahirapan ang mga tao na sundin ang ordinansang iyon. Marami pa nga ang nakipagtulungan at sumunod talaga dahil maging sila ay nais na rin ng pagbabago sa lugar. Ngunit sa lahat ng mga tiga roon, si Norman lamang ang tila lutang ang utak. Sa kabila ng ipinapatupad na ordinansa, sige pa rin ito sa pagtapon ng basura. Kapag nahuhuli naman ito ng otoridad, nag-aangas lamang ito at nananampal ng pera upang hindi maipakulong. At kung maipakulong man, may sapat pa rin itong pera para makalaya rin agad. Mas gugustuhin pa talagang gumastos ni Norman sa pagbabayad ng multa at pagpapiyansa sa sarili kaysa sumunod sa napakasimpleng ordinansa. Ewan ba niya ngunit nakasanayan na lang talaga niya na magtapon ng basura sa kung saan-saan. Noong bata pa kasi siya, nakikita niya lagi ang mga malalaki niyang kapatid na kung saan-saan lang din nagtatapon. Pagkatapos ay lilinisan lang ito ng kanilang ina kapag nakita. Ganoon ang nakalakhang environment niya kaya ngayong nasa tamang edad na siya, naging normal na lang sa kanya ang magtapon ng basura sa kung saan-saan niya gusto dahil sa pagbabaka sakaling may pupulot din nito at kusang maglilinis para sa kanya. Mag-isang naninirahan ngayon si Norman dito sa bansa. Ang mga kapatid kasi niya ay nasa Australia na at doon na rin nagtatrabaho. Ang mga magulang naman niya ay palaging may business trip sa iba't ibang mga bansa. Siya lang ang laging naiiwan dito para magmaneho sa kanilang kumpanya. At dahil nga walang pumipigil o sumisita sa kanya mula sa pamilya, lalong lumakas ang kanyang loob na magtapon pa ng basura sa kung saan-saan. As in balewala
kahit alam niyang merong ordinansa kontra dito. Pagdating nga niya sa opisina, lahat ng kalat niya ay itinapon lamang niya sa sahig. Pagkarating naman ng kanyang assistant na si Becky, ito pa ang pumupulot sa lahat ng kalat at nagwawalis ng opisina, saka itinatapon sa basurahan na hindi naman ganoon kalayo sa kanya. Habang naglalakad naman siya sa hallway, nasa lubong niya ang matandang janitor na naglilinis. Itinapon lang niya ang pinag-inuman ng milk tea sa tabi nito at agad na pumasok sa elevator. Hindi na niya nakita ang pagguhit ng nagbabagang reaksyon sa anyo ng matandang janitor. Sa kanyang pag-uwi naman, nakita niya ang katulong niyang si Marie na may bitbit na isang sako ng basura na balak nitong itapon sa bayan. Iyon ang lahat ng mga basurang ikinalat niya kaninang umaga lamang sa kanyang silid at iba pang sulok ng bahay. Sa sobrang dami ng itinatapon niyang basura araw-araw sa kung saan-saan, pwede na nga siyang makabuo ng isang bahay para sa mga iyon. Isang araw, nang bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sa sobrang lakas ay halos liparin ng hangin ang mga bubong ng kabahayan. Dahil sa biglaan ng pagdating ng ulan, hindi ito gaanong napaghandaan ng mga residente kaya marami tuloy sa kanila ang naperwisyo. Isa na rito si Norman. Saglit lang siyang lumabas ng sasakyan para bumili ng paboritong flavor ng milk tea sa isang shop na madalas niyang pinupuntahan. Tinake out na lamang niya ito para doon na lang mainom sa loob ng sasakyan. At paglabas nga niya, napakalakas na ng buhos ng ulan at mabilis na tumaas ang baha. Lagpas na ito sa sakong niya at hindi na niya makita ang daan. Buti na lang ay may matandang babaeng nagtitinda ng payong doon sa isang tabi kaya bumili na lamang siya ng isa para lamang makatawid sa kotse niyang nakapark sa kabilang direksyon. Sa sobrang lakas ng ulan, halos baliktarin din ng hangin ng kanyang payong. Hawak pa niya ang kanyang milk tea kaya lalo siyang nahirapan. Sa kanyang paglalakad nga, hindi na niya napansin ang isang manhole. Kaya pagkatapak niya roon, otomatikong dumire-diretso siya sa kailaliman at nabitawan na ang kanyang payong at hawak na milk tea. Hindi na alam ni Norman kung ano ang sumunod na nangyari sa kanya. Nagulat na lamang siya nang magising siya sa isang burak at imbakan ng mga basura. Pag-angat niya ng paningin, bumungad ang dambuhalang nilalang na animoy-yari sa pinagtagpi-tagping basura ang katawan. Ginagapangan ito ng mga uod, nililiparan ng mga langaw at yung ibang bahagi nga ay mas malalaki pa nga sa bangaw ang nakikita niyang mga insekto. At syempre, naglalabas ito ng napakabahong amoy na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang ilong. Halos masuka siya rito. Napahawak siya sa kanyang ilong. Gustuhin man niyang matakot ay napangunahan naman siya ng napakabahong amoy na halos magpasuka at magpabaligtad sa kanyang sikmura. Tulong! 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 Maya-maya'y sigaw niya habang tinatakpan ng kanyang ilong. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nasuka sa amoy na lumukob na sa buo niyang pagkatao. Narinig niyang humahalakhak ang nilalang na gawa sa basura. Matapos ang umaalingaw-ngaw na paghalakhak nito, sa wakas, at nagkatagpo rin tayo. Sino ka?
ako? Mukhang hindi mo yata ako nakikilala. Ako lang naman ang lahat ng basurang itinapon mo sa kung saan-saan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaki ng ganito. Isa ka sa mga nilalang na sumisira sa kalikasan at hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundo. Kaya ipaparanas ko sa'yo kung paano ba mabulok kaya ng isang basura. Pagkasabi ni Toroon ay bigla na lamang itong nawasak mag-isa hanggang sa tumilapo ng bawat piraso nito sa kanya. Lalo pa nga siyang nasuka sapagkat sa pagkasigaw pa lamang niya, maraming uod ang nagsipasukan sa kanyang bibig at halos malunod na nga siya sa sarili niyang mga basura. Hingal na hingal si Norman nang magising kinabukasan. Sobrang sama ng panaginip niyang yun. Pawis na pawis pero hindi man lang niya nagawang magdasal basta't ang nasa isip niya mabuti na lamang at natapos din ang pangungot na yun. Ang tanging nagawa na lamang niya ay mapabuntong hininga at kalaunan ay napa-sign of the cross kahit hindi naman niya ito ginagawa ng madalas. Ngunit bigla siyang may naamoy. Agad niyang inamoy ang sarili. Nang hilakbot siya nang mapagtantong sa kanyang katawan nagmumula ang napakasangsang na amoy. Napatda siya. Dito siya napaisip kung sadyang panaginip lamang ba ang dumapo sa kanya o isang premonisyon. Agad siyang naligo ng umagang iyon. Agad din siyang nagpalit ng kanyang bedsheet at ang mga punda ng unan niya. Sinigurado pa nga niyang malinis at mabango na ang lahat bago siya umalis. Pagkarating naman niya sa opisina, pabalik-balik ang kakaibang amoy na iyon sa kanyang katawan. Naamoy na nga ito pati ng ibang mga tao at buti na lang hindi nila nahahalata na sa kanyang katawan pala iyon nang gagaling. Napilitan na lamang siyang gamitin ang kanyang mamahaling pabango. Makailang beses pa siyang nag-spray ng pabango sa buong araw na iyon at halos iligo na nga niya ang pabangong iyon. Wala na nga siyang pakialam kung gaano kamahal ang pabangong branded na iyon para lamang matakpan ng amoy na hindi maalis-alis sa kanyang katawan. Naubos na lamang ang laman ng pabangong iyon pero patuloy pa ring bumabalik ang mabaho at kakaibang amoy sa kanyang katawan. Pagka-uwi naman niya sa bahay, dire-diretso na siya sa CR para maligo at 5 beses pa siyang nagsabon. Pagkatapos niya sa banyo, pinaliguan niyang muli ng pabango ang buong sulok ng kanyang katawan. Sobrang napapraning na si Norman. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin at kung saan hihingi ng tulong para lamang mahinto ang kakatuwang pangyayaring ito. Kinabukasan sa kanyang paggising, lalo pang tumindi ang amoy na inilalabas ng kanyang katawan. Maging siya ay halos masuka-suka na sa kanyang sarili at kahit makailang beses siyang naligo, katakatakang hindi na nawawala ang kakaibang amoy. Kahit anong sabon at linis niya sa katawan, nasa 1 hanggang 2 minuto lang siyang bumabango at pagkatapos ay binabalikan na siya ng nakakapit na mabahong amoy na yun. Dahil dito, napagdesisyonan niyang hindi muna papasok sa trabaho ng sandaling yun. Ang ginawa niya ay nagkulong na lamang muna sa kwarto para walang makaamoy sa kanya.
Hindi naman niya hahayaang mapahiya siya sa mga tao kapag nasira ang ilong ng mga ito dahil sa pagdating niya. Labis nang nabahala si Norman para sa kanyang sarili. Mula nang magising siya sa kakaibang bangungot na iyon, dito na nagsimulang mangamoy ang kanyang katawan. Hindi lang basta-basta body odor, kundi amoy ng isang tila na bubulok na mga basura. Sadyang napakasakit sa ilong hanggang sa puntong mahihilo ka. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang kalagayan nito. Hindi na lang siya basta nangangamoy dahil nag-uumpisa na rin na liparan na siya ng mga bangaw. Kahit saan siya magpunta, sumusunod ang mga ito. Hindi na niya kinakaya ang kanyang sarili. Umabot na siya sa puntong pinaalis na niya ang mga katulong sa bahay para hindi madamay ang mga ito sa kanya at para magkaroon na rin siya ng kalayaang makalabas kahit hanggang sa likod lamang ng bahay nila. Dahil kapag may mga kasama siya roon, hanggang sa kwarto lang siya pwedeng magkulong. Sa mga araw pang lumipas, hindi na lang mga bangaw ang sumusunod sa kanya. Mangiyak-ngiyak na lamang siya dahil nakita na rin niya na kumakapit na sa kanya mga uod. May matataba, mahahaba at maliliit ang iba. Mangiyak-ngiyak siya lalo habang pinapagpag ang mga uod sa katawan pagkagising ng isang umagang iyon. Agad siyang naligo, nagsabon ng 10 beses, nag-spray ng pabango at kahit anong klase mga antibacterial pa ang kanyang ipinaligo ay parang walang epekto ang lahat ng iyon. Hindi na ito kinakaya ng utak niya. Halos mawalan na nga siya ng sariling katinuan. Nagsimula na siyang magwala at magsisisigaw sa sariling kwarto at matapos nun ay humahagulgol na parang bata. Sa paglipas pa ng ilang araw, hindi na lang siya basta-basta bumabaho. Nanghina na rin siya at nagsimula na ngang mabulok ang kanyang katawan. Umabot na sa punto na hindi na siya nakakatayo sa kanyang higaan. Napaiyak na lamang siya habang dumaraan ang bawat umaga, tanghali, hapon, gabi sa kanyang buhay. Kada magigising siya, mas marami pang bangaw at uod ang kumakapit sa kanya. Mas marami na rin sa bahagi ng kanyang katawan ang nagsisimulang mabulok o maagnas. Hanggang isang araw, hindi na siya nagising pa. Habang tulog siya, ginapangan na rin ng mga uod ang loob ng kanyang katawan. Sa buong magdamag na iyon, pinagpistahan na pala siya ng mga naturang insekto. Ang kanyang mga lamang loob ay nagsilbing buffet para sa mga ito, lalo ang kanyang puso, utak at bituka. Kaya pagsapit ng umagang iyon, nagmistulan na siyang nabubulok na basura. Huli na, bago pa mapagsisihan ni Norman ang nakaugaliang pagtatapon ng basura sa kung saan-saan. Tulad ng mga basurang ikinalat niya noon, naranasan na rin niyang mabulok o ma-decompose ngayon. Katulad ka rin ba ni Norman? Kung oo, magsisi